Hello po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ating matutunghayan. New Testament ang gamit ko. At dito sa tahanang ito, Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. May kasama po tayo dito. Ayan. Ang pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya ay paniniwala. Sa madalit maintindihan, paniniwala. Meron pa, pananalig. Yan. Pare-pareho lang po ang kahulugan yan, bagamat iba-iba po ang termino na ginagamit. Pero ang kahulugan yan, pantay-pantay lang. Halimbawa, nananalig ka ba kay Jesus? Naniniwala ka ba kay Jesus? Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Pantay-pantay lang po yan. Pare-pareho. No? Ngayon, kung lahat ng tao naniniwala kay Jesus, bakit lahat ng mga tao nag-ahaway-away? Religion sa religion. Religion versus religion. Kung talaga naniniwala. O baka naman, hindi sila talaga naniniwala. O sinasabi nilang, basta ako, naniniwala ako. Yeah. Kaya tayo po ngayon ay papalaot sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Bago tayo papalaot, tayo ay mananalangin. Panginoong Diyos, minsan pa, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang siya pong magturo sa amin. Sapagkat wala po kami magagawa na hindi mo kami tutulungan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang paniniwala po o pananampalataya, pananalig, ang nakalagay po sa Biblia, babasahin ko 1:3-16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginamit po dito ay sumasampalataya. Sa ibang salin ng Biblia, nananalig ang nakalagay naman. Ang nananalig kay Jesus, yan. Ngayon, yung iba, ang sabi nila, ayan nga, pinatato ko pa. Para bang pag pinatato mo, matibay. Paano yung walang tato? Paano yun? Di walang tibay. Yan. Excuse me. Ang sabi po ni Juan, ang sumasampalataya, ang nananalig, ang naniniwala kay Jesus, meron silang buhay na walang hanggan. Madaling sabihin yan, kaibigan. Madaling sabihin yan. Sabi na, ako naman naniniwala naman kay Jesus. Yan, yung salitang naniniwala. Pwede mo bang tutulan yun? Siyempre hindi. Yan ang paniwala niya. Pero ang tanong, yung bang pananalig mo, yung paniwala mo, yung pananampalataya mo ay nasa tamang aral. Kapag sinabi mong sumasampalataya kay Jesus, kailangan lahat na nakasulat sa Biblia tungkol kay Jesus, tanggapin mong lahat yun. Yun ang tamang paniniwala o pananampalataya. Lahat na nakasulat kay Jesus. Halimbawa, sabi ni Tomas, 1:20-28. Anong sabi ni Tomas na apostol?
O, tingnan natin, ano? Nang kausap niya si Jesus, ng face to face, anong sabi ni Tomas o Santo Tomas? Ito, basahin ko po, 20:28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sino tinawag niyang Panginoon at Diyos? Walang iba kundi si Jesus. Hindi lang ba sa Diyos si Jesus sa kanya, Panginoon pa. Alam niyo po, kailangan lahat na nakasulat sa Biblia, tanggapin mo patungkol kay Jesus. Wala kang lalaktawan. Yung iba naglalaktaw sila. Pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, ay hindi totoo yan. Pag sinabi mong si Jesus ay tao, ay totoong-totoo yan. Pag sinabi mong si Jesus napako sa krus, ay hindi totoo yan. Kamukha niya lang yung napako sa krus. Si Jesus namatay at muling nabuhay, tumakit sa langit, ay hindi totoo yan. Hindi namatay yan. Maraming espekulasyon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, depende sa inyong pagtanggap. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, tanggapin yung lahat yan. Halimbawa, may nababasa tayong gaya nito. O, basahin ko. Sa unang 1. Para hindi tayo maligaw. Chapter 5, verse 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, si Jesus po yun. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung iba, hindi na nila pinaniniwala itong talatang ito. Kinokontra nila. Yung sinabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Yung iba, dinidibati pa nila si Tomas. Yan, matagal na patay, paano pa makakasagot siya? Ang totoong pananampalataya sa Biblia, lahat ng tungkol kay Jesus, paano mo sasabihin tao si Jesus? Kasi ang sabi nila, si Jesus kami sabi. Ako'y tao na gusto niyong patayin. Opo, sinabi niya yung sapagkat nung panahon na yun, nangangaral siya. Kaya pag sinasabi niya ang Diyos ay aking ama, nagagalit ang tao. Eh bakit po? Kasi pag sinabi mo ang Diyos ay ama ko, sabi niya, ibig sabihin, Diyos din po siya gaya ng kanyang ama. Kaya galit ang tao sa kanya. Galit. Oh. Pero pag sinabi mong si tao, ay, tama yan. Hindi. Lahat po na nakasulat, yun ang pananampalataya mo. Oh. Sasabihin mo bang tao yan? Nung muli siya mabuhay, tumatagos sa mga pader. Tao pa yan. Di po ba? Dumalaw siya sa mga apostol na wala si Tomas. Nakasarapin bintana. Pumasok siya. At binati niya. Sabi niya, ang kapayapaan ay sumasa iyo. Oh, tapos sasabihin mo, huwag niyo pong questionin yung nakasulat. Kung ano po yung nakasulat, tanggapin ng maluwag sa inyong dibdib. Kaibigan, hindi po ganyan ang pananampalataya. Magulo. Kung ano po yung nakasahad sa Biblia, o sinabi ni Jesus, ako'y tao, paniwalaan mo. Si Jesus nagsabi nun eh. Paano naman sabi ni Pablo, nagkatawang tao yan? Hindi ka maniniwala. Sabi ni Pablo, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, hindi ka maniniwala. Paniwalahan niyo po lahat. Wala kayong pipilihin. Yung iba, selective kasi sila ng verse. Hindi po.
Kaya tatandaan niyo po, ang pananampalataya o paniwala, kailangan kung ano lahat yung nababasa kay Jesus, lahat po yun tanggapin po ninyo. Sabi ni Juan, tunay na Diyos, si Jesus. Hindi maniwala ka. Hindi naman niya sinabing ako yung Ama. Wala naman nakalagay doon eh. Nga lang, huwag nyo na naman dagdagan. Ginugulo niyo yung isip ng mga tao, ano po? Yung tamang pananampalataya, yun po magdadala sa inyo ng kaligtasan ninyo. Kayo mismo. Kaya kung nagkamali ka, di kasalanan mo rin yan. Nagkamali ka, meron ka nababasa, ayaw mo nang paniwalaan. Mas pinaniwalaan mo pa yung founder ninyo, yung leader ninyo. O, sino paniniwalaan mo? Yung leader nyo, yung founder nyo, o kaysa kay Jesus? Ang mahirap, sinasabi nyo, ang inyong pananampalataya, nakabatay sa Biblia, pero yung nakasulat sa Biblia, ayaw nyo naman tanggapin. Pag meron kayong labas sa inyong doktrina, o kontrahin nyo. Hindi po ganon. Sapagkat yung nakasulat na. Panghuli. Meron pong nakalagay sa Biblia yan eh. Hindi na po tayo dapat naging pagtalo. Epo 1:20-30. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad. Ngunit hindi ito natala sa aklat na ito. 31. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ano sabi? Yung nakasulat. Ang mga natala rito, isinulat. Tapos, babasa-basa kayo ng Biblia, hindi naman kayo naniniwala. Mana pa, kinokontra nyo pa yung iba. Ito na nga ang ebidensyo. Naitala, naisulat, ayaw nyo pang maniwala sa nakasulat, sa nakatala. Tapos, paniniwalaan nyo yung founder ninyo. Dinabudol kayo. Naisang kayo. Yung Satanas. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video, ano? Panginoon Diyos, salamat sa liwanag ng iyong turo sa amin. Kung ano po yung nakasulat tungkol sa iyong anak, dapat paniwalaan na namin. Sapagkat nakasulat nga po eh. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po, may kasama tayo dito, si Chairman Gemo Saldanya. Baka hindi niyo po alam, may kasama ako dito. Magsabi ka nga ng amen? Amen. Like, share na siya. Kayo mga nasira, share niyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye! Minsan pa, nakasulat, tanggapin ng buo sa inyong puso. Amen? Amen. Sana gawin.